Isang umaga sa Naruhata ay may malaking villain na nagwawala sa kalsada. Buti na lang ay dumating ang number 1 hero na si All Might at pinabagsak ang villain. Bilib na bilib ang 19 anyos na college student na si Koichi, na napagtanto na malilate na pala siya sa klase kaya kumaripas ng takbo. Dahil sa pagmamadali ay nabangga niya sa isang eskinita ang 3 gangster. Ang leader ng mga ito na si Soga ay nagalit at inutusan si Koichi na lumuhod at humingi ng tawad. Sumunod si Koichi pero balak pa rin siyang sipain ni Soga kaya ginamit niya ang kanyang quirk para makatakas. Tumakas siya mula sa 3 sa pamamagitan ng pagdulas sa sidewalk gamit ang kanyang quirk na slide and glide. Nagagawa niya ang pagdulas basta't nakadikit ang 3 parte ng kanyang katawan sa isang patag na lugar. Kaso ang kanyang pagdulas ay mabagal kaya nagmumukha siyang ipis kapag ginagamit niya ito. Maya-maya pag-uwi, nadaanan ni Koichi ang isang kumpulan na nanunood ng isang gerilyang pagtatanghal ng pagkanta ni Popstep, habang kumakanta at tumatalbog ang dalaga gamit ang kanyang lip quirk. Napansin ni Koichi na kahit hindi ito masyadong magaling kumanta at ang mukha ay tinatakpan ng maraming makeup ay kumikinang pa rin ito sa kanyang pagtatanghal at quirk. Pagkatapos nun ay umalis na si Koichi dahil huli na siya sa kanyang trabaho. Habang dumudulas sa daan ay iniisip niya na hindi patas ang mundo dahil lagi na lang kinakawawa ang mga katulad niyang nasa ibaba. Pagdating niya sa kanyang trabaho sa isang convenience store ay nakita siya doon ng grupo ni Soga. Hinili siya ng mga ito sa labas at binugbog ng matindi. Pagkatapos nun ay naglakad pa uwi si Koichi nang naiinis dahil hindi nahuli ng mga pulis ang 3 kupal na bumugbog sa kanya. Dahil dito ay nagpasya na siyang ibigay ang lahat. Isinuot niya ang isang hoodie ni All Might at isang face mask. Pagkatapos ay lumabas ng gabi gamit ang slide and glide. Lumibot sa lungsod si Koichi at tinulungan ng ilang sibilyan sa maliliit na problema. Dahil ang paggawa ng mabuti sa mga tao gamit ang kanyang quirk ay nagpapasaya sa kanya. Matagal na niya itong ginagawa kaya tinatawag na siya ng mga tao bilang nice guy. Pagkatapos nun habang naglalakad si Koichi ay hinarang siya ni Popstep at inalok ng isang bote ng soda. Tinawag siya ng dalaga bilang boy ipis na pumupulot ng mga basura sa kalye. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ginagaya niya ba si All Might. Sinabi niya na oo dahil gusto niya rin na maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Bago umalis si Koichi ay pinasalamatan niya si Popstep sa inumin at pinayuhan na huwag masyadong magpapansin para hindi siya hulihin ng mga pulis. Nainis si Pop at aksidenteng natapik nito sa pisngi si Soga na biglang lumitaw sa kanilang likod. Hinawakan ni Soga at Moyuri si Pop at itinulak sa pader. Lalong nagkaroon ng interes ang grupo kay Pop nang makilala siya nito. Nagbanta si Moyuri na kukunan siya ng litrato ng walang takip sa mukha at ipopost sa internet. Sinabihan ni Koichi ang 3 kupal na tumigil pero nagalit lang ang mga ito sa kanya at sinabihan siyang umalis. Aalis na sana si Koichi pero natigilan siya nang makita ang takot sa mukha ni Pop. Sumugod si Koichi gamit ang slide and glide pero tinapon lang siya ni Moyuri sa tabi. Dahil sa kanyang quirk ay nakilala siya ni Soga at sinipa sa mukha ng sapatos na may pako. Nagbanta si Soga na pupuruhan na niya si Koichi at tatanggalan ng damit ang kasama nitong si Popstep at i-upload sa internet. Sumigaw si Popstep ng pulis pero tinawanan lang siya ng grupo. Akmang susuntukin na ni Soga si Koichi nang biglang may bumagsak na malaking lalaki na nakasuot ng trench coat sa mga sako ng basura. Sinabi ng lalaki na hindi darating si All Might para iligtas sila pero naroon naman siya bilang kapalit. Tumayo ang lalaki at sinuntok ng malakas sa muka si Soga. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang knuckle duster bago binanatan ang 2 pang kupal. Natakot si Koichi at sinubukan tumakas pero pinigilan siya ni Knuckle Duster. Sinabi nito na gagawin siyang hero kung tutulungan niya ito sa kanyang trabaho. Sinubukan ni Koichi na itanggi ang kanyang interes sa pagiging isang hero. Ganun pa man hindi naniwala ang matandang lalaki dahil humahanga siya kay All Might at nasisiyahan siyang tumulong sa mga tao. Sinabi ni Koichi na walang kwenta ang kanyang quirk kaya hindi siya makakakuha ng lisensya bilang hero. Pero sinagot lang siya ni Knuckle Duster na hindi yun mahalaga dahil ang mahalaga lamang ay ang kakayahang kumilos kapag may kailangang gawin. Biglang sumigaw si Pop dahil hawak na pala ito ni Soga na muling nakabangon. Nagbanta si Soga na gagamitin ang kanyang mga pako sa mukha ni Pop. Kaya hindi na napigilan ni Koichi ang kanyang sarili at sumugod. Sinundan ni Knuckle Duster si Koichi at muling sinuntok si Soga ng malakas. Tiningnan ni Knuckle Duster ang dila ni Soga at sinabi na hindi ito ang kanyang hinahanap. Muling inalok ni Knuckle Duster kay Koichi ang pagkakataon na magsanay sa ilalim niya para maging isang hero. Tingin ni Koichi kay Knuckle Duster ay mas delikado pa sa mga gangster. Kaya naman pag-uwi sa bahay ay pilit niya itong tinanggihan.
kaso nga lang ay hindi ito nakikinig sa kanya. Pagkatapos nun ay pinakita si Soga na galit na naglalakad kasama ang kanyang mga alagad, nilapitan sila ng isang lalaking may malaking peklat sa mukha at inalok ng 3 vial na naglalaman ng isang bagay na sinabi nitong makakatulong sa kanila. Habang tinatanggap ng 3 ang gamot, ipinaliwanag ni Knuckle Duster kay Koichi na hinahanap niya ang pinagmulan ng isang gamot na tinatawag na trigger na kumakalat sa lungsod. Ayon kay Knuckle Duster ay pinapalakas ng gamot ang quirk ng isang tao kapalit ng kanilang katinoan at ginagawa sila nitong mga instant villain. Nahihirapan ang mga hero at pulis na pigilan ito dahil ang mga gumagamit ng trigger ay bigla na lang lumilitaw sa mataong lugar. Hiniling ni Knuckle Duster kay Koichi na tulungan siyang bugbugin ang mga villain at suriin ang kanilang mga dila sa pag-asang mahanap ang pinagmulan ng gamot, dahil ang isang side effect ng paggamit ng trigger ay ang pag-itim ng dila. Pagkatapos ay nangako si Knuckle Duster na hahanapin at susuriin ang mga dila ng sinumang mahuli nila at bubugbugin ang mga hindi susunod. Akala ni Koichi ay nagbibiro lamang si Knuckle Duster, ganun pa man kinabukasan ay ginawa talaga nito ang kanyang pangako at nang habol ng mga sibilyan, nakita sila ni Popstep at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinaliwanag ni Koichi sa kanya ang sitwasyon at sinabing sinusundan niya lang si Knuckle Duster para siguraduhin hindi ito mapapasok sa gulo. Pinayuhan ni Pop si Knuckle Duster na maghanap muna sa internet ng mga post na may kaugnayan sa mga biglaang paglitaw ng villain para mapadali ang kanyang paghahanap, kaso imbes na makinig ay nilapitan ni Knuckle Duster ang isang lalaki na may dalang briefcase at pinilit na magpakita ng kanyang dila. Nabitawan ng lalaki ang kanyang briefcase at lumabas dito ang 3 laruan na hero at ipinaliwanag na bahagi ito ng kanyang trabaho sa isang kumpanya ng laruan. Hindi naniwala si Knuckle Duster at susuntukin pa rin ang lalaki pero napigilan siya ni Eraserhead. Bad times we live in. You instant villains. Natakot sina Koichi at Pop dahil nagsimulang makipaglaban si Knuckle Duster kay Eraserhead. Sinubukan ni Eraserhead na burahin ang quirk ni Knuckle Duster pero walang nangyari kaya nagpatuloy lang ang kanilang paglalaban. What's happening? His quirk. If I... Maya-maya ay may napansin si Pop sa lalaking may dalang briefcase, napagtanto niya na ang lalaki ay laging nasa mga lugar kung saan may lumilitaw na villain. Nagpa siya sina Pop at Koichi na habulin ang lalaki, kaso biglang dumating ang grupo ni Soga at hinarang si Koichi. Samantala, tumigil na si Eraserhead sa pakikipaglaban kay Knuckle Duster at humingi na lang ng paumanhin dahil napagkamalan niya itong villain. Lumalabas na nalaman pala ni Eraserhead na walang quirk si Knuckle Duster at wala siyang dahilan para arestuhin ito. Habang naglalakad ay napatingin si Eraserhead sa direksyon ni Koichi na hinahabol na pala ni Soga at Mayuri na nagbagong anyo. Buti na lang ay dumating si Knuckle Duster para tulungan si Koichi. Pagkatapos nun ay umalis sina Koichi at Knuckle Duster para puntahan si Pop, habang si Eraserhead naman ay inaresto sina Soga at Mayuri, sa kung saan, sinipa ni Rap si Pop at tumama ito sa lalaki kaya muling lumabas ang mga laman ng briefcase nito. Pinulot ng lalaki ang laruan na isa palang vial at itinurok sa kanyang sarili. Naging malaking halimaw ang lalaki at dinampot nito sina Pop at Rap. Dumating si Knuckle Duster at sinipa sa muka ang malaking halimaw kaya natalisod ito at nabitiwan si Pop. Alam ni Koichi na ikamamatay ni Pop ang kanyang pagbagsak kaya agad siyang kumilos para iligtas ito. Ginamit ni Koichi ang kanyang quirk sa pader para makapunta kay Pop at matulungan ito na magamit ang kanyang quirk. Nakatalon si Pop sa ligtas na lugar habang si Koichi naman ay swerteng nakaligtas lamang dahil sa tambak ng mga basura. Tatapakan sana ng malaking halimaw si Koichi pero dumating si Eraserhead at iniligtas ito. Not such a big threat without that jacket. Habang kinukuha ng mga pulis ang mga villain na nanggulo, nilapitan ni Eraserhead si Knuckle Duster para pasalamatan sa kanyang pagtulong at para pagsabihan na rin na wag nang magpakabayani dahil lalo lamang siyang makakagulo. Sumagot si Knuckle Duster na ginagawa lamang ng mga katulad niya ang hindi nagagawa ng mga hero na nalilimitahan ng mga patakaran. Hindi na nakipagtalo si Eraserhead at tinawag na lang si Knuckle Duster ng kupal. Sa isang eskinita, sinabi ni Koichi kay Pop na dahil sa mga nangyari ay napagtanto niyang hindi talaga siya hinubog para maging hero. Pinagalitan siya ni Pop at sinabihan na nakakainis. Biglang dumating si Knuckle Duster at sinabi na tuturuan niya si Koichi kung paano gamitin ang kanyang quirk ng tama. Ayaw pa rin na pumayag ni Koichi na maging estudyante ni Knuckle Duster pero wala na siyang nagawa. Kinabukasan, may nakita si Pop na 2 estudyanteng nag-aaway at tinawag niya si Koichi.
na ngayon ay nakasuot na ng damit pang protekta gaya ng payo ni Knuckle Duster para hindi siya masyadong matakot na sumemplang, kaagad niya itong nagamit dahil hindi siya nakapagpreno at bumangga sa basurahan. Pinayuhan rin siya ni Knuckle Duster na palitan ang kanyang alias na pangalan, kaya naman ang ipinakilala niyang pangalan sa dalawang estudyante ay The Crawler. Ganun pa man hindi naniwala ang dalawang estudyante sa kanya dahil kilala pala siya nito bilang nice guy na tagapulot ng mga basura sa daan. Nang inutusan niya ang dalawang estudyante na itigil ang pag-aaway ay nagalit ito sa kanya at pinagtulungan siyang bugbugin. Tumigil lang ang pambubugbog nang dumating si Knuckle Duster. Gustong bugbugin ni Knuckle Duster ang dalawang estudyante kaya agad itong pinigilan ni Koichi. Para hindi na lumala ang sitwasyon ay nakialam na si Pop at kinuha ang atensyon ng dalawang estudyante gamit ang kanyang kasikatan. Biglang may lumitaw na villain at nadamay sa pagwawala nito ang isang baby. Buti na lang ay naroon si Koichi at agad na sinalo ang baby na tumilapon. Nang ilabas ng villain ang kanyang dila ay nakumpirma nila na ito ay gumamit ng trigger. Sabay na sinugod ni Koichi at Knuckle Duster ang villain. Overboard, hardening your outer shell. So now I've just gotta make sure you don't get the chance to recover that. Matagumpay nilang natalo ang villain at sa dami ng suntok na natanggap nito kay Knuckle Duster ay hindi na ito makilala. Habang kinukuhanan ni Koichi ng litrato ang villain ay ipinaliwanag ni Pop sa dalawang estudyante ang tungkol sa masamang gamot na trigger. Pagkatapos nun ay dumating na ang mga pulis kaya kumaripas na ng takbo ang grupo ni Koichi. Inimbestigahan ng mga dumating na pulis ang nangyari at kinuha ang walang malay na villain. Ganun pa man hindi natuwa ang detective nang malaman ng mga vigilante o mga walang lisensya na mga hero ang tumalo sa villain. Samantala, nalaman ni Pop na pinag-uusapan sa internet si Koichi at Knuckle Duster, kaso ang tawag sa dalawa ng mga tao ay boy dumi at manong na may halimaw na kamao.